Alam mo ba na ang huling digit ng iyong taon ng kapanganakan ay maaring magbunyag ng isang lihim na kayang ganap ng baguhin ang iyong pananaw sa buhay? Tama yan. Ayon sa pilosopiyang Budista, may isang nakakagulat na katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaalam. At ngayon, matutuklasan mo ang isang bagay na hindi mo kailanman inakala tungkol sa tila, ordinaryong numerong ito. Isang numerong nagtatago pala ng isang mistikal na kapangyarihan. Isipin mo kung ang simpleng numerong ito ay maaring makaapekto sa iyong swerte, sa iyong espiritual na landas, at maging sa iyong mga personal na tagumpay. Parang kakaiba o imposible pakinggan. Maghanda ka dahil ang ibabahagi namin ay maaring eksaktong mensahe na kailangan mong marinig. At hindi ito basta isa na namang teorya lamang. Pinag-uusapan natin ang isang malalim na katotohanang nagmumula sa daan na ang taong karunungan ng Budismo. Kung isa kang taong naniniwala na walang nangyayari ng walang dahilan, hindi mo dapat palampasin kahit isang segundo ng video na ito. Maaring ang sagot sa marami mong tanong ay narito lamang. Nakikita mo na pero hindi mo pa napapansin. At ang pinakamagandang bahagi, malalaman mo ito ngayon. Bago tayo sumisid sa nakakabukas isip na paglalagbay na ito, siguraduhing i-like ang video at mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga nilalamang maaring magbago ng iyong buhay. Mag-comment din sa ibaba ng mantra. Inaakit ko ang kasaganaan at karunungan. Makakatulong ito upang palakasin ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang kahalagahan ng mga numero sa pilosopiyang Budista. Ang pilosopiyang Budista ay mayaman sa simbolismo at ang mga numero ay may napakahalagang papel sa sinaunang tradisyong ito. Para sa mga Budista, ang mga numero ay hindi lamang simpleng simbolong matematikal. Itinuturing silang tagapagdala ng espiritual na enerhiya. Bawat isa ay may sariling kahulugan at impluensya. Mula pa noong sinaunang panahon, naniniwala ang mga mongheng Budista na ang ilang mga numero ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa iba't ibang aspeto ng pag-iral na nag-uugnay sa pisikal na mundo at sa espiritual na dimensyon. Dahil dito, ang simpleng konsepto ng numero ay nagiging mas malalim at mas komplikado. Nakikita ito bilang isang susi upang maunawaan ang esensya ng buhay at ng universo. Sa pananaw na ito, bawat numero ay may partikular na vibration o enerhiya na maaaring makaapekto sa personalidad, kapalaran at maging sa mga hamon na nararanasan ng isang tao. Partikular na mahalaga ang huling digit ng iyong taon ng kapanganakan. Itinuturing ito bilang isang marka ng enerhiya na sumasama sa iyo sa buong buhay mo. Sa pamamagitan ng pag-aral ng mga numerong ito, maaaring maunawaan ang mga pattern at pag-uugali na dati ay hindi napapansin, ngulit nagiging malinaw kapag pinagmasdan ng mas malalim. Ang ganitong paraan ng pag-unawa ay tumutulong sa mga tao na mas maintindihan ang kanilang personal na paglalakbay sa buhay at ang dahilan sa likod ng ilang karanasan. Sa loob ng maraming siglo, binibigyang diin ng Budismo ang kahalagahan ng pamumuhay ng may pagkakasundo sa mga enerhiyang nakapaligid sa atin. Bahagi ng pagkakasundong ito ang pag-unawa kung paano nakaka-impluensya ang mga numero sa ating buhay. Kapag alam mo ang kahulugan ng huling digit ng iyong taon ng kapanganakan, mas madaling makita ang mga puwersang gumagabay sa iyong landas at kung paano mo ito magagamit para sa iyong kapakinabangan. Hindi ibig sabihin nito na ganap tayong kontrolado ng mga numero. Sa halip, kapag naunawaan natin ang kanilang simbolismo, mas nagiging malay at matalino ang ating mga desisyon na mas naaayon sa ating tunay na pagkatao. Kahulugan ng bawat huling digit ng taon ng kapanganakan. 0. Walang hangganang potensyal. Sa pilosopiyang Budista, ang 0 ay sumisimbolo sa kawalan, ngulit kasabay nito ay ang walang hanggang potensyal. Ito ay simbolo ng simula at wakas, isang siklo na patuloy na umiikot.
Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 0 ay madalas na may malalim na koleksyon sa pagbabago at muling pagsisimula. Madalas silang dumaan sa malalaking yugto ng pagbabago sa buhay kung saan kailangang iwan ang luma upang magbigay daan sa bago. May kakayahan din silang makahanap ng kapayapaan at kalinawan kahit sa gitna ng kaguluhan. Madalas silang nakakakita ng mga oportunidad kung saan ang iba ay nakikita lamang ang problema. Pamumuno at individualidad. Ang numero 1 ay simbolo ng pamumuno at inisyatiba. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 1 ay may malakas na presensya at likas na hangaring gumawa ng sarili nilang landas. Madalas silang maging mga tagapanguna at innovator. May lakas sila ng loob upang magsimula ng bago at gumawa ng mahihirap na desisyon upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, kailangan nilang matutong balansihin ang kanilang pagiging independyente at ang kakayahang makipagtulungan sa iba. 2. Harmonia at kapayapaan. Ang numero 2 ay simbolo ng balanse at harmonia, katulad ng konsepto ng yin at yang. Ang mga taong may huling digit na 2 sa taon ng kapanganakan ay madalas na sensitibo sa damdamin ng iba. Mahusay silang tagapangagitan at tagapag-ayos ng alitan. Ngunit kung minsan, maari nilang isantabi ang kanilang sariling pangangailangan upang mapanatili ang kapayapaan. 3. Pagkamalikhain at pagpapahayag. Ang numero 3 ay nauugnay sa pagkamalikhain at komunikasyon. Sumisimbolo ito sa pagkakaisa ng katawan, isip at espiritu. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 3 ay madalas na masigla, palabiro at malikhaing mag-isip. Madalas silang naaakit sa sining, musika at iba pang anyo ng pagpapahayag. Ang kanilang hamon ay marubong ituon ang kanilang enerhiya upang matapos ang mga nasisimulan nilang proyekto. 4. Katatagan at disiplina. Ang numero 4 ay kumakatawan sa 4 na elemento ng kalikasan: lupa, tubig, apoy at hangin. Ang mga taong may huling digit na 4 ay praktikal, organisado at masipag. Mahilig silang bumuo ng matibay na pundasyon sa buhay, sa trabaho, relasyon at espiritualidad. Ngunit kailangan nilang maging bukas sa pagbabago upang hindi maging masyadong mahigpit sa kanilang pananaw. 5. Kalayaan at pakikipagsapalaran. Ang numero 5 ay simbolo ng kalayaan, paggalaw at pagbabago. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 5 ay mausisa, adventurous at mahilig sa bagong karanasan. Mahalaga sa kanila ang kalayaan at ang pamumuhay ayon sa sariling panuntunan. Ang hamon nila ay matutong magkaroon ng pangmatagalang commitment habang patuloy na tinatamasa ang kanilang kalayaan. 6. Pagmamahal at pag-aalaga. Ang numero 6 ay kaugnay ng pagmamahal, habag at paglilingkod sa iba. Ang mga taong may huling digit na 6 ay kadalasang maalaga, mahabagin at may malakas na pakiramdam ng responsibilidad sa pamilya at komunidad. Gayunpaman, kailangan nilang matutong alagaan din ang kanilang sarili at huwag kalimutang tugunan ang kanilang sariling pangangailangan. 7. Espiritualidad at karunungan. Ang numero 7 ay simbolo ng espiritual na paghanap at malalim na pagninilay. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 7 ay madalas na mapag-isip, pilosopikal at interesado sa mga misteryo ng buhay. Ngunit, dapat nilang balansehin ang kanilang espiritual na paghahanap at ang pakikisalamuha sa tunay na mundo. 8. Kapangyarihan at kasaganahan. Ang numero 8 ay nauugnay sa kapangyarihan, tagumpay at kasaganahan. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 8 ay madalas na ambisyoso, determinado at mahusay sa pamumuno. May kakayahan silang gawing realidad ang kanilang mga ideya. Ngunit kailangan nilang tiyakin na ang kanilang tagumpay sa material na bagay ay hindi magiging kapalit ng kanilang espiritual at emosyonal na balanse. 9. Karunungan at paglilingkod sa mundo.
Ang numero siyam ay simbolo ng pagtatapos ng isang siklo at ng universal na habag. Ang mga taong ipinanganak sa taong nagtatapos sa 9 ay madalas na idealistiko at may malakas na hanggaring tumulong sa sangkatauhan. Madalas silang naaakit sa gawaing makatao at sa paglilingkod sa iba. Ngunit kailangan din nilang alagaan ang kanilang sarili upang hindi sila maubos sa pagtulong sa iba. Pangwakas na kaisipan. Ngayong alam mo na ang kahulugan ng huling digit ng iyong taon ng kapanganakan, oras na upang pagnilayan kung paano ito nauugnay sa iyong sariling buhay. Bawat numero ay may natatanging enerhiya na maaring makaapekto sa iyong mga desisyon, mga hamon, at mga tagumpay. Kapag naunawaan mo ang enerhiyang ito, maaari mo itong gamitin bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa sariling pag-unlad at mas malalim na pagkilala sa sarili. Maaari mo ring palakasin ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng mga espiritual na gawain tulad ng meditasyon, pagninilay, at pagbikas ng mantra. Isang simpleng mantra na maaari mong ulitin araw-araw ay, "Namumuhay ako ng may pagkakaisa sa enerhiya ng aking numero." Sa paggawa nito, mas nagiging malinaw ang iyong layunin sa buhay at mas nagkakaroon ka ng balanse sa iyong espiritual, emosyonal at praktikal na mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mo pang matuto tungkol sa karunungang Budista, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. At huwag kalimutang mag-comment ng mantra, "Inaakit ko ang kasaganaan at karunungan." Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.